Naniniwala ka ba na bago ka kikita ng malaki, bago ka yayaman, bago ka aasenso sa buhay, bago ka yayaman bilang negosyante, kailangan ikaw muna na isang entrepreneur o isang salon owner o isang negosyante ang kailangan magbago o ay kailangan lumaki. Lumaki yung what's up? Magandang morning, no? Mga ma'am and sir. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Singko, isang salon owner, isang entrepreneur na hindi marunong sa kahit anong services. Pero, meron tayong 5 branches. Ang Zel Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, syempre. At ngayong araw na to, no, ay napag-isip-isip ko lang o na-realize ko lang na bago ka kikita ng malaki, bago ka aasenso sa buhay, bago ka yayaman sa pagnenegosyo, is naniniwala ko na ikaw bilang isang negosyante o isang owner, ang unang mag-improve. Ang unang lumaki, lumago, lumawak. Basta, mga ganun. Kwento ko lang sa inyo, no? Dati kasi, marami akong negosyo. Marami akong trip sa buhay. Marami akong negosyong pinagtripan o sinubukan o ginalingan. Una kong business, no? Lagi ko itong sinasabi. Sari-sari store business. Pangalawa kong business, beef Paris business. Alam nyo ba anong pinagkaiba ng isang negosyanteng nagtagumpay, umasenso sa baguhang negosyante na hindi man lang nakausad? No? Bibigyan ko kayo ng sample. Nung nag-start ako ng negosyo, bilang negosyante, nag-start ako ng sari-sari store, wala akong kaalam-alam. Pinaka-problema ko noon, hindi ko alam paano yung cash flow, paano paikutin yung pera, paano mag-handle ng ganitong problema, paano sumolusyon ng ganitong problema. One time, nag-start kasi ako ng sari-sari store business, September. October, November, December. Napakagandang experience. Maraming customer. May benta. May kita. No? Paano ko nasabing may kita? May technique ako dyan. Paano ko malalaman na kumita yung aking sari-sari store? Maraming nagsasabing mahirap, pero basic na basic yun. Ginawa kong basic yun. No? Balik tayo sa kwento. Kumita, may benta. Pero merong isang pangyayari nang hindi ko malilimutan. September ako nagbukas. Beer months. October, November, December. Eto na. January. Etong January, habang may customer akong bumili ng isang chicheria, Piatos yata, o basta mga chicheria. Shoutout Piatos. Jack and Jill kasi ako nagtatrabaho dati. Habang may bumili, binigyan ko, sinuklian ko. Maya-maya, no? Tayo kasing mga nandun sa store, nguya tayo ng nguya eh. Kumuha ako ng isang pagkain, isang chicheria, mangwan yata. Habang nguya ako ng nguya, no? Kumuha pa tayo ng sito. Gastador eh. Napansin ko doon sa packaging kasi binaliktad ko. Nakita ko doon na yung packaging na yon expired na pala. Ha? Expired pala itong kinain ko? January nangyari. Bandang mga 3rd week. Ngayon, dahil sa mayabang-yabang ako nung nag-start ako ng sari-sari store business, ang tingin ko noon sa isang sari-sari store,
Pag maraming tinda yan, maraming stocks yan, successful yan. Ganyan ko siya tinitingnan. Dahil nga sa ganun ako mag-isip bilang negosyante noon, no? Ang dami kong stocks. Ngayon, eto palang mga stocks na to, mag-e-expire every year. Every year, bawat pala taon, no? Ngayon, nagkataon, halos 50% ng stocks ko doon expire. Kasi, yun na nga, dahil sa baguhang negosyante pa ako, nagsisimula pa lang ako. Wala akong kaalam-alam kung ano yung cash flow, kung ano yung supplier, kung ano yung mabenta, kung ano yung problema, anong solusyon. At wala akong idea na yung produkto pala na yun ay pwede ko pang ibalik doon sa supplier. Inabot ang February at March, nung nag-usap-usap ako, nagtanong-tanong ako sa iba, dapat daw binalik agad yon. Nung nagtanong ako doon sa kinuha ko ng stocks, dapat sinabi ko daw agad, February na, hindi na nila tatanggapin. In short, lugi ako ng kalahati sa stocks ko nung una kong salang sa negosyo. Balik tayo sa mga matatagal na sa negosyo. So, yung mga nagtatagumpay, yung mga kumikita na. Ngayon, hindi sa pagmamayabang, meron akong 10 taon na experience sa pagnenegosyo. At ngayon, masasabi ko nang kumikita na ako. May kita, may income, no? May mga bagay na nabili, may mga lugar na narating dahil sa pagkita. Pero ang punto ko dito, hindi ako kumita dahil sa magaling ako. Hindi ako magaling. Kasi kung magaling ako, unang salang ko pa lang sa negosyo, kumita na ako. Yumaman na ako, umasenso na ako. Di ba? At ang katotohanan na hindi ako magaling, 5 taon akong nalugi. 5 years akong nalugi. Di ba? Isipin nyo yun. Kaya nyo ba yun? 5 taon? Alam nyo ba yung hirap dyan, yung stress dyan, yung sakit sa ulo na yan, 5 taon akong lugi. Walang kita, abonado, araw-araw, monthly. At ang masakit dyan, araw-araw kami nag-aaway ng asawa ko. Dahil ang trip kong negosyo, walang kita. Hindi siya kumita dahil bobo ako. Hindi siya kumita dahil hindi ako magaling. Talagang hindi siya kumita dahil kulang ako sa kaalaman. Kulang ako sa experience. Kaya ngayon, sa loob ng 10 taon, napagtanto ko na bago ka kumita, bago ka aasenso, bago ka yayaman o magtagumpay, pagdaanan mo muna ang lahat ng pinagdaanan ng iba. At kung malalagpasan mo yan, malamang sa malamang, milyonaryo ka na. Makita mo na eto pala yung daan. No, eto pala yung gagawin. Eto pala ang solusyon sa ganitong problema. Eto pala yung cash flow. Eto pala yung supplier technique. Eto pala yung magpaikot ang pera sa bangko. Hindi pala dapat mag-ipon. Eto pala yung koneksyon. Kailangan mo pala ng kaibigan. Kailangan mo ng mga tropa na same na mag-isip. Bakit nasabi? Bakit ko nasabi? Kasi ikaw muna na negosyante o salon owner o entrepreneur ang unang yumaman bago ka yayaman. Paano yayaman? Paano yayaman? Paano ka yayaman una? Kung paano ka mag-isip, paano ka sumolusyon sa problema, paano ka mag-handle ng stress, paano ka gumalaw, paano ka magplano, paano ka tumira ng plano, paano ka mag-take ng risk, at kung ano-ano pa, no? Lalo na kung paano ka mag-handle ng tauhan, paano ka bilang tao, bilang ama, bilang asawa, bilang negosyante, buong pagkatao mo mismo. Kailangan mo nang yumaman bago ka yumaman.
At yan lang, magandang morning mga madam, no, mga salon owner dyan. Naniniwala ko na kung gusto mong yumaman, kung gusto mong umasenso, unahin mong payamanin ang sarili mo. Mag-invest ka sa mga bagay na dapat mong malaman, dapat mong matutunan, mag-aral ka sa mga bagay na ikaka-improve ng sarili mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magdesisyon. Dahil sa yung dalawang pala, yung dalawa pa lang na yan, yung paano ka mag-isip at magdesisyon, napakalaking impact na yan sa iyong negosyo. No? At yan lang. Bye-bye, galingan natin. At syempre, trabaho-trabaho ang pagninegosyo. At yung mga stress na yan, problema na yan, gawin mong basic yan. Hanapin mo ang positive ng buhay. Hanapin mo ang mga aral na natutunan mo sa bawat problema. At yan kayayaman, kaibigan. Bye-bye.